Hello. May water break po ba tayo ng 1 minute? Or ano sabi ni Doc? Hindi ko narinig. Break, ma'am, break. Okay, break po muna tayo. 3 minutes daw po. Evening, everyone. Kamusta po ang inyong Sabat? Medyo konti po tayo ngayon, no? 32. Yan. Malinaw po ba ako? Can you hear Yes, me ma'am. po? Clearly po ba? Clear po ba ako? Clear po, ma'am. Yes, Clear ma'am. po. O, kasi medyo mahina po yung signal dito. Naka-data lang po na nawala yung aming Wi-Fi. Yan. So, before we start po our lecture for tonight, request po natin si Sir Jober Esquiron to pray for us. Opening prayer po. Sir Ayan, Jober. good evening po, ma'am. Ay, So, okay. mag-pray po tayo. Okay po. Dakila at minamahal po namin Panginoon, lubos po ang aming kagalakan at pasasalamat sa isang gabi na ito na kami naman po ay mag-aaral. Nawa po ay sa tulong po at paggabay ni Ma'am Leia, inyo po kaming gabayan ng inyong banal na espiritu upang sa gayon po Panginoon ay mas maintindihan po namin ang aming gawain at magiging tungkulin po. Maraming salamat po sa gabing ito. Nawa ang pagpapala ang siyang ibuhos sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, Amen. 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 Wait lang po. Yan. So, kamusta po kayong lahat? I'm sure po ay ready na kayo para sa ating lecture for tonight. And meron pong connected po yung lecture natin ngayon doon sa topic ni Doc Raja kanina. So, share lang po ako. Ay, ang topic po tonight is pastoral confidentiality and ethics. So, actually po napagdaanan natin tong confidentiality and ethics. Sino po yung hindi na parang review na po tayo ngayon kasi 2 weeks na lang po matatapos na tayo, and next Saturday po ay mag-share ako ng konti about mga iba pang mga topics sa chaplaincy. So dito po sa book natin ay ito na po yung parang pinaka-recap natin, review. So sino po yung hindi naka-attend dun sa topic natin ng confidentiality before? Pwede po kayong mag-send ng emoji. Yan. Kung na-attend na naman po ninyo ay parang ito po ay review na rin dahil po sa ating mga exam. May exam po tayo before the graduation. Before po ninyo matanggap yung inyong certificate, meron po kayong 100 items na exam. So, reviewin po natin yung ating mga notes and yung mga videos po natin, no? So, pero sa yung sa last 2 Saturdays po natin, meron po akong inahanda na topic para po sa inyong lahat. So, hindi pa po natapos. So, next Saturday po natin gagawin. So, pastoral confidentiality and ethics. Sino po nakakaalala sa inyo ng topic na ito? Sa confidentiality. Tayo po mga chaplains ay inaasahan ng ating mga counselee at ng mga ibang tao na dapat tayo ay hindi letter M and letter T. Ano po yung letter M and letter T? Sino po nakakaalam ng letter M and letter T? Si Sir John Paul. Ano po? Marites. Dapat tayo ay Tolit. hindi, tama po, Marites and Tolits. Di ba po? Yeah, very good po. Si Sir John Paul talaga to, mataas ang grades sa atin eh. Yan. Hindi tayo dapat maging Marites and maging Tolits. Tayo ay dapat
whatever na isabi sa atin ng ating mga counselee ay dapat ay confidential yan. Kahit sa asawa ninyo, kahit sa family, same partner. Yan, hindi po natin dapat ipagsabi po yan. Mostly, nangyayari po yan sa church. Kaya nga po sa church natin madalas ay nagkakaroon ng mga kaguluhan at nagkakaroon ng mga board meetings, di ba po? Dahil yung mga na-confide sa isang kapatiran ay isusumbong agad sa elder o sa mga kapwa-kapatiran o officers ng church, and then basta na lang makakarating sa pastor. Kung hindi naman nakarating sa pastor ay kumalat na yung chismis. So nagkakaroon po ng kaguluhan. So tayo po mga counselors or mga chaplains, dapat po sa atin mag-umpisa yung ganitong karakteristik na tayo po ay maging confidential sa lahat ng bagay. Kahit po nag-open sa atin yung ating mga kapatiran, kailangan hintayin natin yung pagkakataon na sila mismo magsabi na ipasok sa board or hingi ng tulong sa board. Kung hindi naman nila sasabihin yan sa iyo na humingi ng tulong sa iba pa, wag po natin talaga yan ipagsasabi. So, noong mga unang mga panahon, napag-aralan na po natin yan po, na yung case history ni Lightman and ni Flom, na yung babae ay nagkaroon ng love affair sa kapwa niya, sa ibang lalaki, at dahil siya ay isang Jew siya, ay humingi siya ng tulong at nag-open up siya sa kanyang dalawang clergy, sa mga pastor niya, na actually hindi pastor, tawag sa kanila mga rabbi. Humingi siya ng tulong sa rabbi at nag-confide siya na siya ay, sino nakakaalala ng kwento? Siya ay merong love affair. Pero yung love affair niya, gusto na niyang itigil. Ititigil na po niya. Kaya po siya nag-confide na dun sa kanyang mga rabbis. So, ang nangyari, yung mga rabbi ay pinangunahan siya, tinolits agad ng mga rabbi doon sa kanyang asawa, sa kanyang butihing asawa na meron siyang love affair. So, what happens next? Siyempre po, kung ikaw yung lalaki, nalaman mo sa pastor mo mismo o sa rabbi mo na may other man pa rin yung isang asawa, so halos kamontik na magkaroon ng patayan. So nagkagulo-gulo po talaga. Sa part ng girl, nung babae, gusto na niya magbagong buhay, kaya siya humingi ng tulong. So ano po nangyari doon sa eksenang 'yon? Nagkaroon ng ng kaso sa husgado. Yung story of a female plaintiff versus the two rabbis in a local synagogue. Breach of Confidentiality and Religious Freedom Act. Yan. So kaya po tayo talaga, lagi ko pong pinauulit-ulit ito sa atin, naiingatan po natin talaga yung anything na marinig natin sa ating counselee or sa mga ka-church member o kahit kayo pa. Huwag sa atin pag-uumpisahan yung mga maling mga kwento po o mga bagay na makakapagpasira. Ako po, naging victim din ako niyan talaga sa church namin. Kaya napakahirap po talaga na hindi mo akalain na lahat pala sila ay may mga nalalaman na kung ano-ano mga balita, di ba po, na hindi mo pala alam hanggang sa nakarating na sa pastor. Kaya naging judgmental yung mga kapatiran. So hindi lang sa akin, kundi sa mga iba pa pong mga members. Maaring sa inyo na-experience na rin po ninyo yung mga ganyang klase. So dito po sa Lightman and Flom, meron silang Religious Freedom Act. Hanggang ngayon naman po, meron Religious Freedom Act. Pag ang pinaglaban ay tungkol sa pananampalataya, malaki ang laban nila tungkol sa breach of confidentiality. Kasi nagdemanda yung babae ng breach of confidentiality, inunahan siya na mag-open up sa kanyang asawa, pero ang pinalaban naman po ng mga rabbi ay yung Religious Freedom Act na meron silang merong rule o merong law ang kanilang pananampalataya na hindi dapat mga lunya
At pagka nangalun niya, kailangan ipasok sa board o ipaalam agad doon sa kinauukulan o sa asawa. So, napakalaking issue po ito at malaking kahihiyan sa mga sa mga rabbis at sa ating mga chaplain. So hindi lang po 'yan yung kaso na nangyari. Maraming cases na nangyari po yung ganyang klase, yung breach of confidentiality. Yan. So meron tayong tinatawag na mandated reporter. Yan, yung mandated reporter. Sa ibang bansa, kahit dito man sa Pilipinas, yung pinangahawakan mo na binigay na sinabi sa iyo ng iyong counselee, yung pinangahawakan mong napakabigat na sekreto, ay maaari mo siyang i-report kung ito ay nagko-commit ng crime, suicide, or an act of violence. Yan, tandaan po ninyo yan ha. Yan, pwede tayo maging mandated reporter. Pwede mong ikwento sa otoridad kung ito ay ang sinabi sa iyo ng iyong kliyente o ng iyong counselee ay papatayin ko bukas. Chaplain, bukas na bukas makikita mo patay na yung taong yan kasi papatayin ko siya. At ikaw lang ang nakakaalam niyan at ikaw lang ang pinagsabihan ko niyan. So kung ganun po na merong buhay na magiging kapalit at yung counselee mo ay magdadanak ay din po ng dugo, ay dapat mo na yan na i-report. Yan po yung pinaka-importante sa ating mga clergy, yung mandated reporter. Pero dapat, sure na sure mo, nagagawin talaga niya yan, na talagang inopen niya sa yan. Pero kung pa-joke lang, alam mo parang joke lang, huwag mo namang i-report kasi mawawala din yung respeto sa iyo at tiwala sa iyo, no? Iyong kliyente. Pero kung alam mo na talagang yan talaga, let's say, inamin din sa iyo ng kliyente mo o ng counseling mo na meron siyang ni-rape na bata o meron siyang ni-rape na asawa ng kapitbahay o meron siyang sinaktan na mag-ina or kung sino pa man, yan po, hindi mo na kailangan pang itago yan. Kahit sabihin pa na ikaw lang yung pinagsabihan niya, kailangan mong maging mandated reporter sa ganyang mga bagay. Kasi napaka-importante po at napakabigat na krimen yung kanyang ginawa o kanyang gagawin. So, kahit pa mawala yung tiwala niya sa iyo, pero ang pinaka-importante, yung kaligtasan ng mga tao na kanyang sinaktan o kanyang sasaktan. Yan. If while counseling an individual, it has been determined that the counselee intends to commit suicide, the counselor is obligated as a mandated reporter to report the threat. Yan. Yun din po yung pag sinabi niya na magpapakamatay talaga ako, talagang pag hindi bumalik yung asawa ko bukas, chaplain, talagang papatayin ko yung sarili ko. Alam kong mapapakamatay ako. Alam mo naman na check mo na rin na yung kanyang asawa ay talagang hindi na rin babalik at hindi na siya babalikan. So, alam mo na pag hindi bumalik yung kanyang asawa bukas, magpapakamatay talaga siya. So, kailangan mo nang i-report para mabantayan na yung taong yon na hindi na siya makapag-commit ng suicide. So, pag involved po ang buhay, ang karapatan at yung involves violence na rin, kailangan po talaga ay i-report natin. So ano pong tawag po dyan? Ano pong tawag? Mandated reporter. Yan, tayo po ay mandated reporter. So wala pong kaso yan sa ating mga counselee. Kasi ito po ay maaring sa hospital po, no, bago mamatay yung ating kliyente, yung ating pasyente o yung ating counselee, sinabi niya na nurse or chaplain, nagsisisi ako, meron akong napatay. At yung napatay ko, itinapon ko lang yan sa ganung lugar. Tinapon ko lang siya sa gubat or itinago ko sa ganyang lugar. So, nalaman mo po yung ganon. Tapos nagsisisi or let's say hindi pa mamamatay yung pasyenteng yun o bilanggo siya, di ba po? Bilanggo siya at inaupi niya sa'yo. Yun, kailangan mo nang magkaroon na maging
mandated reporter. Isabi mo po yun para mahanap ng mga pulis yung bangkay nung pinatay nung preso na yon o nung counseling mo na yon. Kasi kailangan na mailigtas yun o mailabas. Yan. So marami po mga pagkakataon na mag-o-open sa inyo o sa atin, sa kahit sino sa atin, yung ating mga counseling at yun po, babalansehin mo kung dapat ka maging mandated reporter o maging confidential yung ganong mga bagay. So, according sa iyong pinag-aralan, sa iyong kaalaman, at sa tulong ng Panginoon Diyos, syempre po may kasama panalangin na, Panginoon, ito po ba ay part na dapat maging mandated reporter ako o i-keep ko pa rin tong sikreto na ito? Ano po ang nararapat? According sa iyong will, Panginoon, di ba po? So lahat ng mga bagay, hinihingi natin yan sa Panginoon. Ayan. In general, the court system would prefer not to rely on testimony obtained by clergy while under the guise of confidentiality. However, the court can make an official mandate requiring the counselor to reveal sensitive information if they deem it legally necessary. Yan. So kung tayo po yung counselor, tayo yung chaplain, tayo yung huling nakausap or nakakaalam, talagang kailangan natin at talagang kukwestiyonin po tayo ng korte na maging witness o magsalita sa ganyang mga bagay. Yan po. So minsan naman hindi nila to nabibigyan ng halaga, lalo kung parang salita lamang ng isang counselee. Pero kung talagang kailangan tayong tawagin talaga sa court, yan. Pwede po natin yan na tayo po ay maging witness o magsalita sa court. Yan. Yan. Ito naman po yung isa nating topic, gratuity and favors. Yan. So, para po dun sa mga nagtatanong po, tayo po ba ay dapat tumanggap ng gift or donation galing sa ating mga clients or mga counselees, di ba po? Let's say na kapag nakatulong ka po ng malaking tulong sa iyong counselee at ikaw ay nakapag-counsel sa kanya at naging maayos ang kanyang buhay, naiayos niya yung buhay ng kanyang family, na asawa niya, o kaya sa church relationship niya, o kahit sa personal development niya, sa sobrang tuwa po niya, ay maaari po siya mag-abot sa atin ng something na gift. Di ba po? Yun po yung sinabi natin dati. Pag tinanong kung magkano, chaplain, magkano po ba ang fee sa pag-counsel mo sa akin? Siyempre po, kasi volunteer tayo, hindi tayo pwede magsabi ng ating price o kung magkano po, di ba? Wala naman pong presyo talaga dahil tayo ay volunteers. Pero pag nag-abot po sila ng gift, tanggapin po natin yan. Ako po tinatanggap ko talaga kasi iniisip ko po na inireserve niya yung pera niya dito eh. Binili niya tong bagay na to, thinking of me. Na gusto niya mapasaya ako, gusto niya mabigyan ako ng maramdaman ko yung appreciation niya sa naitulong ko sa kanya. Pasensya na po kayo kung maingay na yung basketball court po namin may liga. Sana hindi niyo nadidinig diyan. Yan. So, magbibigay po siya ng gift. So, tanggapin po ninyo yung gift na yon kasi intended for you po yun. Special po yan. Special po yan. Wag po natin yung wag na, tapos iiwan po natin sa kanya, ibabalik sa kanya. Hindi po, para po sa akin, kung ako po nagririgalo dun sa tao na nagbigay ng magandang favor sa akin, tapos ayaw niya tanggapin, masakit po yun para sa akin kasi ginasusan ko to ng sarili kong pera para mapasaya siya, tapos ayaw niyang tanggapin, tapos sasabihin sa'yo, ibigay mo na lang yan sa iba. Di ba po? Wag na chaplain, wag na po ma'am, wag na po sir, ibigay mo na lang po yan sa iba. O pag food naman, ibigay mo na lang po yan sa mga kids mo o sa ibang tao po. Wag po tayong ganon kasi for me, it's very unethical na hindi natin tanggapin yung something na pinaghanda nila para sa iyo na gift. Now, kung ito po ay money, nasa sobre na money,
yun po, medyo parang ibabalik mo na sa kanya, I'm sorry po, hindi po ako tumatanggap ng payment sa aking services. Sir, napakalaking halaga naman po nito, or ma'am, napakalaking halaga. And then pag in-insist na, Chaplain, yan lang po talaga yung kaya kong ibigay sa iyo sa napakagandang ginawa mo sa buhay ko. Yan lang po yung talagang wala na akong maiisip. Hindi ko alam kung anong bibilhin ko para sa iyo kasi hindi ko alam, hindi kita kilala, hindi ko alam kung anong gusto mo. Pero sana po tanggapin mo ito sincere po ako from my heart po yan, from the bottom of my heart. Na binibigay po namin mag-asawa sa iyo yan o binibigay ko sa iyo yan para po makatulong din sa mission mo, sa ministry mo, or makatulong sa iyo sa personal mong needs. Dahil naggagasolina ka po, namamasahe ka, and then may family ka din, at ilang panahon mo kami na tinuruan o tinulungan dito sa problem namin na to. So pag in-insist po talaga na in-insist, pwede naman po, pero minsan tayo po kasi lalo tayong mga Pilipino, pagka medyo malaki-laking halaga or nakasobe ng ganon, parang napi-feel natin na parang nabibili yung ating services, parang ayaw na natin minsan balikan siya, natulungan siya. Kasi po, nagbigay ng money. Pero, ang napapansin ko naman po sa mga iba kong mga kakilala, when it comes to money po talaga, pag sinabing para sa gawain sa ministry, tinatanggap naman po nila and then nire-resibuhan po nila. At nakalagay doon sa resibo for chaplaincy ministry. Yan, chaplaincy ministry. In that way po, hindi masasabi na nagpatanggap ka talaga ng halaga ng pera. So dapat po, meron din tayong kahit yung mga nabibili-bili lang ng mga resibo na pwede natin pa-print na chaplaincy ministry, ganyan po. Like sa akin po, yung aking mga bread, mga kalabasa bread ko po na buns, mga Nutriban, hindi ko po alam paano sila pasasalamatan sa pagbibigay nila. So, every time po na kukuha ako ng boxes ng mga bread dun sa bread factory na yon, ay meron po akong dala na health and home sa kanila, sa office nila, and certificate. Yan, certificate of appreciation for donating bread para sa mga PDL, sa mga bilanggo. So, lagi po tayo may ganun din, di ba? So, pagka binigyan po tayo, lagi din natin bibigyan ng appreciation or resibo. Yan. So, dito po sa isang example dito na ang may-ari na isang restaurant, or let's say hindi naman siya may-ari ng restaurant, pero in-invite ka niya for a free meal, or kung siya may-ari ng restaurant or canteen, diniscountahan ka niya, yan, it is an act of kindness in recognition of his contribution to the community. Yan, parang tulong niya po yan sa iyo kasi wag mo po sabihin na, ay wag na po akong pakainin dito, gagastos pa po kayo o magkakagastos pa kayo. In-invite ka po niya sa kanyang restaurant para kumain. Chaplain, can I invite you over para kumain dito? Kagaya po nung nasa Baguio po ako last Tuesday, and Tuesday nga, in-invite ako ni Ma'am Kalim and ni Chaplain Joven sa Baguio sa restaurant Eco Lodge, and sinabi nila the treats on us daw, di ba? So, dahil nagkita-kita kami, sabi ko marami akong kasama mga kids ko. So, nag-treat sila sa akin dun sa restaurant, no? Sila nag-pay ng aming merienda, yung cake and pasta, salad, ganyan. So, ganun din po pag yung mga iba nating clients, pag sinabi nila sa iyo na Sir John Paul o Sir Henry, the treats on me kasi wag ka po mag-alala na kumain, mag-order ka lang po dahil ito po ay appreciation ko sa iyong pagtulong sa akin. So, kumain ka po, umorder ka po kasi yan po yung gustong-gusto niyang gawin para sa iyo eh. So pag inisnab mo po yan, parang ang feeling niya, may utang pa rin siya sa iyo, may utang na loob siya sa iyo na ginawa mo siya ng favor, maganda yung nagawa mo na itulong mo sa kanya, and then parang iisipin niya lagi hanggang sa mag-isip siya na regaluhan ka ulit, mag-isip siya ng ano pa. Pero kung in-appreciate mo po yung offer niya na kumain kayo sa labas, and then magkwentuhan kayo habang kumakain sa restaurant o sa coffee shop,
parang feeling niya po naging fair na kayo na ano na niya na nakaganti na siya ng utang na loob sa iyo sa magandang naitulong. So gawin po natin 'yan. Yan. Okay po ba? Naintindihan po ba ng lahat? Thumbs up po or sagot? Yes po. Yan. Yes, So, ma'am. is there Naintindihan po. anything else? Yan. Opo. So, chaplain badge and uniform. So, andito na po tayo, no? In-explain po ni Doc Radja kanina yung chaplain badge and uniform. So, many police and fire agencies issue official badges to their commission chaplains for the purpose of establishing quick and visible identification during times of crisis. Yan. So, na-explain na po yung tungkol sa pagsusuot na ating mga badge and sa uniform. Ito lang po yung aking idadagdag na pag tayo po naka-order na ng ating type C uniform and meron po tayong ng cap, hindi ko po alam kung may kasamang cap po yung ating orderin. So kung tayo po naka-cap ng chaplaincy cap, once po na pumasok tayo sa police station at kaharap po natin yung ating mga mas matataas na rank na mga PNP talaga, tanggalin po natin yung ating mga cap. Tanggalin po natin yung cap, pagpapakilala po na nirirespeto natin sila, na tayo po as chaplain ay marunong mag-appreciate ng kanilang rank, na mag-recognize ng kanilang rank. So tanggalin po natin yung ating cap. And then, kung gusto po ninyong kasi po yung ating type A uniform ay long sleeve po, na masyadong formal, mas formal pa sa suot nila ng kapulisan. So, ako po kasi pagka pumupunta sa police station at naka-type A ako, tinatanggal ko po yung mga rank ko at tinatanggal ko po yung aking shoulder board na nakalagay sa shoulder board ko yung aking rank. So, tinatanggal ko po yan, tinitira ko lang po yung aking pangalan at yung cross na pin and yung pangalan po ng school. So, yun lang po yung tinitira ko. Or else, sa atin po sa uniform natin na naka-type C, naka-type B uniform na long sleeve. Yan. So pag pupunta po tayo sa mga police station, ayaw po na ating chief PNP na tayong mga chaplains ay nakasuot ng type A. Kasi po nagkakaroon po ng confusion, di ba po? So mag-type B po kayo or mag-type C, and then yung inyo pong mga badge, ilagay nyo po yan nakalagay po sa belt level. Sa belt level nakalagay. Yan. Yan, wearing, yan, sa belt level, or ikukwintas ninyo ang inyong mga badges, mga badge. Or kung naka-class A uniform po kayo, kasi biglaan na galing kayo sa isang event na naka-class A uniform, magsuot po kayo ng jacket. Takpan nyo po ang inyong uniform. Dapat po naka-jacket. In that way po, mas mataas pa rin yung mga PNP kaysa sa atin. Kasi, like me po, Lieutenant Colonel, pag pumupunta po ako sa police station, yung pinaka-head po ng police station ay major. So pagka nakita niya na mas mataas ako sa kanya, baka po siya pa yung sumaludo sa akin. So hindi po tama o hindi po maganda na sila yung sasaludo sa atin. Dapat po tayo yung sasaludo sa kanila. So tinatanggal ko po talaga yung mga rank or nagja-jacket ako para pagpasok ko po dun sa police station, magbibigay ng tinapay, magbibigay ng mga magazine at magpi-pray over dun sa mga taga doon, ay hindi na nakikita yung aking rank. Ang nakalagay po dun sa jacket ko ay chaplain on duty. Yan. So chaplain on duty, at yun po, wini-welcome nila talaga tayo. Wini-welcome, and then we are lucky to have Chaplain Leia Madrid here with us today. Ganyan na ipag-pray niya tayo, o kung ano man yung mga prayer request ninyo, sabihin nyo kay Ma'am Leia, dahil 5 minutes lang siya dito sa atin, aalis na siya ulit. So, masaya po sila ng ganon. So, ako po yung sumasaludo talaga sa kanila kasi mataas yung rank nila. So, meron naman na gusto nila sila yung sasaludo sa atin. Pero ako po, para sa akin, ayoko po sasaluduhan ako ng mga high-ranking officers po ng PNP, di ba? So, dapat ako yung magsasalute sa kanila.
Or kung wala naman salute-salute, mas okay na rin na hindi na rin sumalute kung hindi naman po karapat-dapat na magsalute. Pero tandaan po natin, kagaya po na sinabi ni Doc Raja kanina, dito po sa atin, lalo dito sa atin sa DICC PhilSAPA, pag nakita-kita po tayong lahat dito at lahat po tayo naka-type A uniform, so meron po tayong chain of command. So ayusin na po natin from now on. Meron po tayong chain of command na pag nakita mo po yung rank na mas higher sa'yo, ikaw po yung mauuna na sumaludo dun sa tao na mas higher sa'yo po. Hindi po yung let's say si Doc Raja, hihintayin ko na sumaludo sa akin. Dapat hindi po. Ako po yung sasalute kay Doc Raja. Pag naka-uniform po ng type A uniform. Pag naka-type B or type C uniform naman po, at hindi naman po formal masyado yung mga gagawing activities or kung ano pa, pwede na po na hindi naman sumalute. Pero kung necessary na dapat sumalute para i-recognize yung rank nung nasa harapan mo. Kasi let's say dito po sa atin, hindi naman po tayo ganun ka-close sa isa't isa. Hindi naman po tayo talagang familiar sa isa't isa. So nakita po ni Sir John Paul yung aking rank. Yan. So para i-appreciate ni John Paul, ni Chaplain John Paul na ina-appreciate niya, ina-acknowledge niya yung aking rank, pwede po siyang sumaludo. Yan. Kasi tayo po, nasa military order po tayo. So sasaludo po tayo dito. Unless na nasa activities po tayo na nagkakasayahan, nagkakatuwaan, and unless na rin din po, nandayo po ay naka-civilian na uniform. So pag naka-civilian uniform, pwede po na hindi na mag-salute-salute. Tsaka hindi po tuwing makikita at masasalubong sa saludo, once lang po. Isang meeting, pag meet mo sa kanya first time, nagkasabay kayo sa isang building or sa pagpasok sa graduation, pwede ka pong sumaludo sa kanya. The next time, hindi ka nasasalute kasi nakasaludo ka na po, di ba? So, ganun po yung ating proseso sa military order. At uhubadin po natin yung ating cap. Yan, yung cap. Para po, pang-respeto na hindi natin sila dinidisrespect dahil naka-sombrero. Unless na yung high ranking, sasabihin niya na, oh, don't remove your cap anymore. Yan. Soldier, don't remove your cap. Yan. Di ba po? Pero lalo po pagkakakain, kasama mo silang kakain, tatanggalin mo po yung iyong cap in respect po. Yan. So, officer title reads, chaplain or police chaplain. If dressed in traditional Class A or Class C uniform, the chaplain will most likely wear a badge on the left breast portion of the uniform, provided it is a uniform policy compliant. Yan. If placed on call by a public service agency, the chaplain may be permitted to respond to a call out wearing black or green jacket with a black back panel attached with the title of chaplain across the back portion of jacket. Yan. So dapat po, siguro po soon ay magpapagawa na rin tayo ng jacket. Kagaya po yung pinakita ko sa inyong jacket ko, pero siguro may mas maganda pang design na pwede natin magawa na yung sa akin po dito sa dibdib ko, napapalitan ko po kasi nakakabit doon. Meron ako on chaplain, tapos dito sa kabilang side on duty. So, minsan pag nag-nurse naman po ako, tinatanggal ko yung chaplain, pinapalitan ko naman na nurse on duty. Parang ano po siya, yung ina-attach lang na parang nadidikit. So palit-palit, pero dapat po yung ating chaplain uniform ay meron po siyang parang maliwanag na tela or plastic na makikita ka kahit sa dilim. No, yung parang neon na ano siya, para po ay nakikilala ka at merong pangalan na chaplain. In that way, alam ng mga tao na pwede ka nilang lapitan sa calamity, sa mga disaster. Kasi alam nila, ayun, chaplain yun, di ba po? Although yung karamihan sa mga tao, hindi nila alam kung ano talaga ang chaplain, kung ano ang gawain ng chaplain. Pero pag nakita nila na chaplain ka, tumatakbo ka, may sinisave kang tao, may sinisave kang mga bagay-bagay, lalapitan ka nila, alam nila na
isa kang responder. Yan. Provided that permission is granted by the agency they serve, the chaplain while on duty may display his badge at belt level for identification purposes. Naranasan ko po kasi minsan yung tumatakbo ako, nakakwinta sa akin yung aking badge. Back to back po yung badge ko at yung ID. Ang hirap po parang tumatalsik-talsik po dun sa dibdib mo yung iyong ID habang tumatakbo ka. At minsan nakaka-istorbo din po, may pupulutin ka. Yung iyo pong nakakwintas na ID ay tumatama dun sa pupulutin mo o sa tutulungan mong tao. So maganda talaga itong nakikita natin minsan sa TV na yung mga badge nila ay naka-attach po doon sa kanilang sa kanilang belt. Nakalagay po doon sa kanilang belt yung kanilang mga badge. Yan. Nagigets niyo po ba? Malinaw Yes. po ba? Opo. Yes. Excited na po kayo, no? Yung mga gagraduate sa December. Excited na kayo magkaroon ng badge. Yan. So, whether a commission chaplain is issued an agency shield or carries a badge issued by their chaplain's organization, there are rules of conduct that must be followed at all times. So meron po tayong rules of conduct sa pagsusuot po ng badge. Yan. Malapit-lapit na po tayo kasi si Ma'am May kasunod niya. A person who misrepresents themselves as something other than a chaplain in or out of uniform and thus so wearing a badge is in serious violation of the law. It is considered a breach of ethics. So pag naka-civilian po kayo, nakadamit kayong pangsimba o nakapants kayo o hindi naman suot nyo type B natin, huwag po ninyo suotin yung inyong mga badge. Huwag po ninyo suotin yung ilalagay nyo sa dibdib nyo yung inyong mga badge, di ba po? Ilagay lang po ninyo sa bag ninyo o sa wallet ninyo yung inyong mga badge. Yan kasi di ba may nakikita po tayong mga pulis or mga investigador na may mga suot silang naka-civilian sila, di ba po? Nasa bag lang nila yung kanilang baril at yung kanilang mga badge. Pag nakasuot ka po ng chaplain uniform or chaplain na type C or type B, yung inyo po mga badge, kung ito po ay kwintas man, dapat yung ID ang nakaharap. Yung inyo pong badge nasa likod. Yan, para hindi po tayo yung matawag na breach of ethics po, di ba? Parang wala sa ethics, unethical po yung pagsusuot mo ng iyong badge. Yan. A person who misrepresents themselves as something other than a chaplain in or out of uniform and thus so wearing a badge is in serious violation of the law. Isa pa po, sabi din dito, na wag po tayo magpakilala na other than a chaplain. Baka po ipakilala mo na pulis ako, ito may badge ako. Di ba po? Hindi naman nila nababasa kung ano nakalagay dun sa badge mo, kung police officer o chaplain officer. So parang pinaglalandakan mo, di ba po? Dito po sa kotse ko, yung sombrero ko po ng chaplain, nakalagay lang po yan doon sa sa harapan ng kotse, doon sa dashboard. Nakalagay po. So pagpapasok po sa subdivision, sumasaludo po minsan yung mga gwardiya. Sinasaluduhan po ako. Tsaka pagkukuha po ng mga ibang mga bagay o papasok sa Bucor. Kasi yung sombrero pa lang po, yung cap pa lang na merong design ng badge, malaking points na po yun. So pag nakita nila yung sombrero doon sa harapan ng kotse, sumasaludo na sila, dire-diretso na po yung pasok. So no need ko na ipakita yung badge ko o yung ID ko. Yung sombrero pa lang, ID na, di ba po? ID na. So kahit na hindi ako naka-uniform, kahit na nakapang football ako, naka-shorts lang po ako ng football, pero pag nakita nila yung sombrero sa harapan ng kotse, sumasaludo sila dire-diretso. So dapat pag sumaludo, saluduhan mo din sila, di ba po? Kasi i-return mo sa kanila yung respeto na binigay nila sa'yo. So, pero ito yung sabi sa atin dito, wag mo, other than being a chaplain, wag mo ipakilala yung sarili mo na PNP ako, pulis ako, o ganyan, ganon. Naharang ka sa traffic or biglang may sumigaw sa'yo, nagalit sa'yo, bigla mo na lang ipakikita yung badge mo na wag mo akong sisigaw-sigawan ha. PNP ako. Yan, kasi may pinakita ka. Yan, bawal na bawal po talaga yan. Serious violation of the law po yan. Pakita mo na ikaw ay chaplain. Excuse me po,
I am Chaplain Leia, may problema po ba tayo? Yan, ganon. So pag sabi mo, I am Chaplain Leia, sabayan mo na pakita na iyong badge at ng iyong ID. Yan, na ikaw talaga ay isang chaplain. So, pwede po ba makapasok dito sa company? Kasi kukuha po ako ng bread. Yan. Ay, opo, sige po, chaplain. Ganyan-ganyan po, di ba? Yun. So, respetohin ka po nila. Yan. Minsan po sa Bucor, pagkabago po yung mga guard, hindi po ako papapasukin. So pag nakita nila yung sombrero at yung ID ko sa Bucor, yun, ano po, kaya napakaganda po talaga na yung authority natin po bilang isang chaplain. Pero nababasa nila agad sa sombrero na nakalagay ay chaplain officer. Di ba po? Ang taas po ng tingin nila. Pagka pastor po, hindi nila masyadong, although nilirespeto po, pero hindi, ang kanila pong pag-acknowledge sa ating mga chaplain ay mas matindi pa po sa pag-acknowledge nila sa mga pastors. Yun. Kasi po, maraming mga pastor na hindi naman nakagraduate ng theology, mga pastor po ng mga iba-ibang religion, o mga nag-start lang ng mga pagpapastor-pastor, di ba po? Mas ina-appreciate nila pag sinabi mo na ikaw ay chaplain, alam nila pag chaplain ka ay isa kang educated na tao na educated sa field ng theology, divinity, and especially yung mga ethics and chaplaincy ethics and mga kung ano pa mga ministry na mga education na pinag-aralan natin. Yan. So the Ten Commandments list the major violations of natural moral laws that address the existence of God, the worship of God, obligation to those in authority over us and parents, sanctity of life, sanctity of marriage, conduct in living with others, respecting the properties of others. Ito po yung nakaloob sa Ten Commandments natin, di ba po? Lahat yan nasa loob po ng Ten Commandments. And ito rin po yung rule of conduct po, lalo po sa PNP. So, tatandaan po ninyo ang mga bagay na ito, no? Yung existence of God, worship of God, obligation to those in authority over us. So, di ba, meron po yung sinasabi ng mga sundalo na number one, respect your country, and number one, honor your country, and then parang honor your God, and then respect your country, honor your God, and love your wife. Di ba po? Love your family. So yan yung laging sinasabi ng mga kasundaluhan, di ba? Number one, God pa pala, honor your God, respect your country, and love your wife. So lahat po yan andyan yan. So pagka tinanong po kayo ano yung mga rules of conduct ng military, yan po yung na mga nakapaloob po dyan. Hindi, pag sinabi po yun na 10 commandments ng yung moral law natin, yan, and spiritual law, yun, pwede po natin i-memorize yung ating 10 commandments. Pero pagka sinabi po yung natural moral laws, yan po yung rules of conduct nila. The natural moral law is not meant to interfere with our liberty, but guide us in the proper use of our freedom. The 10 Commandments are a set of God's directions on how we can avoid harm to ourselves and attain happiness both in this life and the life to come. So tayo po as chaplains, dapat alam natin kung ano yung mga bagay na makakasira sa ating kapwa at yung makakasira sa atin. So paulit ko po sinasabi na hindi lahat ng problems o lahat ng mga situation alam natin na isolve o alam natin na ibigay yung counseling, yung the best counsel na dapat natin ibigay doon sa mga tao na nangangailangan. Pero meron tayong Diyos sa langit na magbibigay sa atin ng direction and wisdom and understanding para ma-share natin kung ano yung mga kalooban ng Panginoon na i-share natin doon sa ating mga kapwa-tao. And higit sa lahat po talaga, aralin po talaga natin. Yung ating po yung inyo po mga pinag-aaralan dito, marami pa pong kulang. Ano din po kayo, mag-self-study din po kayo. Like yung lagi ko po sinasabi sa inyo na aralin niyo po yung law ng Pilipinas.
maaaring magkaroon kayo ng pagkakamali, magkaroon ng mga bagay. So as chaplain po, tandaan ninyo na kayo ay nasa military order. Nasa military order po tayo as chaplain. So, pag may nakaka-encounter po kayo na isang tao na sasabihin sa iyo na chaplain ka ba't hindi mo alam tong law na to? Chaplain ka ba't hindi mo alam tong presidential law, itong Republic Act na ito? So, dapat po alam natin. Pag meron po kayong confusion sa utak ninyo, meron kayong mga bagay na ano bang Republic Act ng gantong problema? Ano ba yung presidential order ng gantong mga bagay-bagay? Aralin po ninyo yan kasi para po yan sa inyong sarili po talaga. Para po sa growth ninyo as chaplain. So, wag lang po maging dependent din sa pinag-aaralan po natin dito sa school natin, sa LIMS. Wag lang po dito maging dependent. So, mag-research pa rin po kayo, pag-aralan po. In that way po, magiging mas effective kayo na mga counselors. Kasi po, may kanya-kanya kayo may encounter ng mga problems sa someday. Sa inyong mga counseling, sa inyong mga lalapit sa inyong mga tao, sa sarili po din yung mismo na magkaroon kayo ng problem. So, dapat po, alam mo kung papaano mo gagamitin yung iyong pagiging chaplain. Alam mo kung papaano mo gagamitin yung law of the land. Papaano mo gagamitin yung law of God, yung ating faith, yung ating pananampalataya sa lahat ng mga bagay na to. So, dapat po mas maging equipped po tayo. Siguro po nagtataka kayo bakit recently nag-graduate po ako ulit nung last Tuesday dahil po ginusto ko po talaga na mag-aral not because na gusto kong tumaas yung rank ko. Hindi ko naman po actually in-expect na tataas yung rank ko dahil sa aking mga educational background, no, yung mga na-take ko. Pero kaya ako po inaaral kasi gusto ko po talaga na maging ma-specialize ko yung pagiging chaplain ko. Gusto kong makita kung paano nagpapalakad yung mga chaplain sa ibang school. Gusto ko makita kung ano yung inaaral nila sa ibang school. Gusto ko matutunan kung ano yung meron sila at wala dito sa atin o meron sa atin na wala sa kanila. So naiipon yung mga kaalaman. Pero hindi ko po kayo ini-encourage na mag-aral pa sa ibang school, lalo po pagka hindi naman po Adventist school kasi hindi po Adventist school yung aking pinasukan. So mas mas feel at home ako dito sa atin dito kasi Adventist school po ito. And nailalabas natin yung ating belief dito. Whereas doon sa iba po, ingat na ingat ako magsalita doon kasi baka magkaroon ng conflict pag nagsalita ako tungkol sa faith natin dahil iba-iba po kaming religion doon. So, interfaith po talaga doon. So, napakahirap po lalo pagka nagpi-praise song na po sila doon. So, yun po, inaaral ko dahil marami po ako natututunan sa lahat ng mga bagay. So, yun po yung sabi ni Doc Raja sa inyo. Ini-encourage kayo na i-pursue nyo yung inyong pag-aaral dito sa chaplaincy. I-dire-diretso lang po ninyo. Opo, medyo may konting gasto sa graduation. Pero yung learning po na matututunan ninyo and someday magagamit talaga ninyo to sa lahat ng mga aspect ng inyong buhay. At talaga pong napakaganda po. Hindi ko na-expect na sasaluduhan ako kahit sino, mga security guard. Di ba po? Kaya parang nakaka-humble po pag sinasaluduhan. Di ba po? Hindi mo na-expect na mga high-ranking officers sa Kamkrame, tatawagin ka na Leia. O Leia's here na pala. O Leia, ganyan. Di ba po? So parang nakakagalak po ng puso. Kasi po, meron tayong authority na pinangahawakan at alam nila na Seventh-day Adventist ako. So pagka may pagkain na, o si Leia, don't worry kasi ang in-order namin dito, merong pork, meron din chicken, marami kang pagpipilian, di ba po? So napakaganda po. Kailangan ipakita po natin na Adventist tayo, yung belief natin na hindi tayo kumakain ng mga ganung mga bagay, yung ating mga pagkakaiba sa kanila. And then, meron tayong authority na kapantay din sa kanila. Kaya, I encourage you everyone na pag-aralan po, ituloy-tuloy yung pag-aaral natin ng chaplaincy. And ito po ang kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya tayo dinala dito sa school na ito dahil hindi natin ito hiningi, pero ito po ay binigay ng Panginoon sa atin.
Yan lamang po. And in John 15:10-11, if you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Yan. So pagsunod natin sa commandments ng Panginoon, at tayo patuloy na nabibigyan ng kaalaman na nagbubuhat sa langit, at tayo ay nagkakaroon ng favor sa mata ng Panginoon dahil sa ating pagsunod sa Kanya. Kaya thank you everyone and good night po. Salamat. Salamat po. Thank you. Thank you rin po. Thank you po, ma'am. So may question po ba? Maliwanag po. Thank you po, Sir Chofilo. Gagraduate ka rin po ba ngayong December? Matagal pa po, ma'am. Pero siguro po makakatanggap kayo ng certificate pag natapos niyo itong CCC 100. Thank you po. Opo. So, as I understand po, pagka nakatapos na kayo ng CCC 100, pwede na rin po kayong mag-order ng inyong chaplaincy uniform na Type C. Sige Para po, ma'am. magamit po ninyo sa inyong ministry kasi meron na po kayong certificate. Thank you po. Opo. Opo. Pero, Hello, ma'am. wala pa, certificate pa lang po yan, wala pa pong rank yan. Okay lang po, ma'am. Hindi ko po alam, may rank na po pala yata. Associate chaplain. Okay lang po. Magagamit po namin sa mga jail ministry po natin yan. Thank you po, sir. Si Sir Hello, Raul ma'am. Tagaraw. Opo, sir. Good evening. Good evening. Kasi ganito ang program namin dito sa Basilan. Every Opo. Monday, mayroon kaming kasama ko ang medical team, lecture ng tungkol sa New Start lifestyle. Opo. Advisable ba isuot ko yung yung chaplain uniform? Type A po ba? Ano ba yung klaseng type na yung sinuot natin yung sa graduation? Opo, type A po yun. Wag po yun ang suotin mo, Chaplain Raul. Okay. Opo. Kung gusto mo po naka-type B ka lang talaga, type B lang. And then, di ba, meron ka na po bang badge? Mayroon. Opo. Pero Yun, mag-type B ka na lang po, white t-shirt or Adventist t-shirt. And then, yung badge mo po, ilagay mo na lang sa belt mo. Okay. Pero baka hanapin yung ID. Wala pa man kami yung ID. Opo. Okay lang po na. Kung gusto mo po, di itagom na lang po yung badge mo sa bag. Kung hahanapan. Pero kung hindi kailan naman po- po hahanapan, pwede mo naman po yun. Pero unless na lang, kasi baka delikado din sa mga kapulisan dyan, ano yung badge na sinusuot mo, wala ka pang ID. So, wag na po mo. Yes. Opo. Kailan kaya magkakaroon tayo ng ID? Ay, malapit na po yata kasi pinaprocess na po. Okay. Mga kapatid, no, tungkol po sa ID, yung ating ordination ID, yung ating yung ordination ID po natin at saka yung ibang mga ka-IDhan mga kapatid ay malapit na po, no? This week po tapos na po na imprint ang ating Logos College Journal of Lifestyle Medicine. Doon po ay malaki ang ating investment sa printing. So this week dahil i-deliver na po baka sa Monday i-deliver na po. Yun po i-deliver sa inyo mga kapatid in packs of 50, no? So inihiling ko po mga kapatid na na kumuha na po tayo kaagad, mag-order na po tayo kay Ma'am Manilin para mahanda na po yung ating dissemination ng college journal para
mabalik sa atin yung pera at maibili na natin noong noong smart card ID printer. Kasi yung ating ID po na ipiprint mga kapatid, inaano po natin na if possible kung hindi natin makaya yung RFID ay malagyan po talaga natin ng QR code sa bawat isa para pag in-scan po matitrace po na kayo po legit talaga ng mga chaplain kasi matitrace po ang inyong legibility sa internet, no, as tunay na chaplain. So yun po ang ating hiling po dahil bukas sa Monday i-deliver na po yung ating College Journal of Lifestyle Medicine. Malaki po ang na-invest natin dyan sa printing kasi 3,000 copies po yung pina-imprintan natin. I-roll kaagad natin mga kapatid kasi nagpa-abiso na po yung printer na tapos na. Inaayos na lang yung pag-package para ma-deliver na ang ating magazine. So, ang iba may mga orders na si Ma'am Ramak ay 300 copies na, bayad na po, no? So, yung iba ay marami na rin po diyan ay bayad na rin po. Isi-ship na kaagad yan sa inyo. At saka yung mga iba na wala pa ay magpa-reserve na po kayo mga kapatid kasi kunti lang, 3,000 copies lang yung pina-imprinta natin. So, para within 1 week, pag nakabalik yan mga kapatid, sa graduation, makakapag-release na po tayo ng mga ID na may QR code or di kaya baka RFID na po ang ating mai-release. So kasi ang bibilhin natin po na printer is worth 45,000. Yun po ay smart ID card printer. Hindi po yung printer, ID lang po talaga ang ipiprint niyan, no? Yung ATM size at ATM PVC card ID. So for that purpose lang po talaga mga kapatid. Kaya pag nabili na natin yan, mag-recruit na po kayo na mag-recruit kasi matutulog po yung ating ID machine. Kung wala po tayo namang ipiprinta na ID, ilan lang tayo? 100, no? So kung 100 lang po tayo, yung ID natin printer is worth 45,000, ang bawat ID niyan para makabawi tayo 450 pesos per ID, no? Times 100, 450 times 100 is 45,000, di ba? Tama, no? Magkukost po yan ng mahal pag kunti lang po tayo, no? Kasi dapat within 3 months or if possible within 1 month mabawi na natin kaagad yung investment natin sa ID. Kaya mag-recruit na po tayo kasi napakarami pa po ng ating imagine we have 17 regions, 81 provinces, no? 81 provinces, ilang provinces pa lang meron tayong na-assign? Siguro wala pa tayong 15 provinces, siguro a little more or less 10 provinces meron na. Napakarami pa mga provinces, wala pa tayong chaplain. We have 1,488 municipalities. Kailangan natin ng municipal station commanders. We have 243 legislative districts and we have 146 cities. Yung po bawat isa po noon nangangailangan ng naka-assign talaga na chaplain. Tapos huwag po tayong mag-isip na pag tayo po naka-seminar po dito na okay na po yan, no? Kailangan pa po nating mag-reach out, mangimbita pa sa iba kasi imagine we only have 1,488 municipalities, but we have 5,000 churches all over the country. So we have more than enough. We have more than enough mga kapatid
Pero ngayon, ilan lang po tayo eh. Ngayon nga, sabi ni Ma'am Lea, 36 lang po tayo nag-a-attend. Kung every week, bawat isa sa atin mag-recruit. Kung ayaw nyo ng word na recruit, hindi mag-invite, no? Mag-invite ng dalawa, kada linggo may dalawa kayong na-invite. So, dadami po tayo mga kapatid, no? Kasi kung bawat isang simbahan, isang diakono lang maging chaplain, di pa 5,000 chaplains na kaagad, 1,488 cities lang po municipalities lang po tayo. So we have more than enough prospects para mapuno natin ito mga kapatid. But sad to say, tayo lang po yung nagsiseminar ng seminar, hindi po tayo nag-iimbita. No? So mag-imbita po tayo at huwag tayong huminto hanggat hindi na puno ang Pilipinas ng mga Adventist chaplains. Otherwise, pupunta tayo sa evangelical kasi sila yung masigasig. Pero hindi naman po yun ang target po natin. Ang target po natin, ang DICC PhilSapa ay, if possible, solid Adventists. No? Kaya po mga kapatid, i-dispose agad natin yung lifestyle magazine natin this week para bumalik yung pera, magkaroon din po kayo ng pondo at makatulong po sa graduation, lalo na yung mga graduating ngayong December. So, kasi po pag naka-dispose po kayo, malaki po yung share nyo doon sa sponsorship ng magazine. So, it means money talaga. Malaking maitutulong sa inyong graduation. Yung nag-graduate noong September, around 50% lang yung yung nag-sign up, nag-graduate ngayong December. So, nalagasan po tayo ng 50%. Bakit po? Siyempre, kailangan talaga ng pera. Huwag na po nating huwag na po tayong huwag na po tayong anong tawag nito? Magpa as if mga kapatid na hindi natin kailangan ng pera. No, kailangan talaga natin ng pera. Hindi tayo mga mukhang pera, pero kailangan natin ng pera. No? Bakit? Paano tayo makapunta ng Manila kung wala tayong pambili ng ticket? Di po ba? O kung dito lang tayo sa mainland, siyempre sasakay tayo ng bus. No? Di naman pwedeng ipakita nyo yung badge nyo para malibre kayo sa bus. Wala pa kayong badge. Okay. So, yun po mga kapatid. No? Dispose natin kaagad yung health and home. Yung not health and home. Yung Logos College Journal of Lifestyle Medicine. Yung sariling atin mga kapatid. No? Kasi tapos na no? Printed na. I-release na ngayong Monday. No? Nabayaran na po natin So, kapag-deliver na lang. Kailangan bumalik ang pera para makabili tayo ng machine. Printer machine. Kasi pag umasa lang din po tayo, magpa-print tayo sa labas, 2 months pa lang nag-fade na. No? Ang ranggo niyo sa ID imbes na lieutenant, after 2 months sergeant na ang nakalagay. Bakit? Nag-fade na nag-blot na So, pagbasa na ano ba ito? Di ba captain na to, sergeant na to? Kasi nag-blot pala yung ink. So, dito na tayo sa bagong machine mga kapatid, no? At pag nabili na natin yan, 45,000 yan, mag-recruit na tayo ng mag-recruit. Yun na nga, kung ayaw nating mag-recruit, hindi mag-invite. Yes. Okay po ba mga kapatid? Excuse me, Doc. Yes, Doc. Parang hindi okay Amen. Doc po. Sandali po, Doc. Sandali po. Okay, Doc. Okay po yan, Doc. So, yun po Okay, yung Doc. Okay, encouragement ko sa inyo mga kapatid. No? Sa panahon ng operations, pag 3 po kayo at dumating, pag meron kayong 3, may higher official kayo po sa DICC na dumating, lalo na pag nandoon kayo sa public, dapat sumalodo talaga kayo mga kapatid. Kasi po, magkaka-bad impression po
ang ating organization, kung nakikita ng mga barangay officials na dumating yung higher in rank ninyo, hindi man lang kayo nagsumaludo kasi silingan nyo no, silingan, kapitbahay, no, kapitbahay nyo lang, kaibigan mo pa, ay barkada mo pa, tapos ikaw nauna sa disaster area, naka-uniform ka ng chaplain, dumating po yung barkada mo, higher in rank, dahil barkada mo, ayaw mong sumaludo, hindi naman alam ng mga barangay officials na barkada mo yun no? So, dapat pagdating ng ating ng higher in rank, pag naka-uniforme kayo, dapat sasaludo po talaga kayo. In that way, ma-appreciate nila na ito po ay isang organisasyon na mayroong disiplina, mayroong honor, mayroong integrity. So, naintindihan niyo po yan mga kapatid. No? So, pag naka-uniform po kayo, wala na pong barkada, no? Wala na pong barkada, wala na pong kapitbahay kasi po nasa military tradition na po kayo, no? So, ang makikita na lang po diyan ay ranggo, no? Okay, so saludin din naman po na saludo ng saludo, isang beses lang saludo, no? Okay po ba mga kapatid? Tungkol lang po 'yon doon sa pag nasa operation po kayo, disaster operation, at may dumating na huling dumating yung higher official. Okay, pag nauna dumating yung higher official, for example, nauna si Ma'am Leah doon, Lieutenant Colonel Madrid, dumating yung mas mababa ang ranggo doon, isasaludo pa rin po kayo. No? Pag sa Bisaya nagkatagbo ang inyong mga daan, landas, dalan, no? Okay po. Hello, Doc. Sa mga Good evening. sa tanong ni Brother Raul sa lecture, pag nag-lecture po kayo mga kapatid, huwag po kayo mag-type A. Mag-type B po. Sa mga lecture sa mga medical missions, etc. No? Mag-type A lang po kayo kung inimbitahan kayo, speaker kayo sa jamboree ng Master Guide. Kasi Okay, Doc. Okay, thank you. Ang uniform ng mga Master Guide doon, ang gaganda, ang gara. Tapos ikaw naka-type B lang, tapos ikaw yung guest speaker. So, dapat naka-type A. Pag inimbitahan kayo sa jamboree ng mga Boy Scout, naka-type A po. Pag guest po kayo. Pero huwag po kayong sasalta-salta doon. Wala naman lang kayong part. Tapos naka-uniform kayo. So, yun lang naman po mga kapatid. So, parte sa ID, malinaw po yan, no? Naghihintay po tayo ng ating machine, no? At mabibili po natin pag na-dispose natin next week. Isang linggo lang ang i-goal natin, no? Na ma-dispose natin yung 3,000 copies para bumalik agad yung pera. Pag bumalik yung pera, mabibili natin yung ating machine. Hello, Doc. Hello, Doc. Yan, Doc, yung journal na lifestyle medicine, i-share ko yun. Lunes na po darating. Lunes darating. So maghanda-handa na po kayo mga kapatid, no? Ipadala po yun, Doc, sa bawat area. Opo, mag-order na nga po. Pwede na po magpadala ka Manilin ng cash. Kasi cash on carry po yan Hello, Doc. Yes. Mayroon kaming appointment sa police sa province. Pwedeng mag-uniform. Pwede tanggalin niyo yung ranggo niyo. Tanggalin lang ang rank. Kasi yun ang patakaran nila Okay, thank you. Salamat. Pero yung shoulder board, huwag niyo nang tanggalin.
Kasi wala namang ranggo doon sa shoulder board, logo lang natin. Ang iba kasing shoulder board, nandoon yung rank. Sa military, ang rank nandoon sa shoulder board eh. Salamat. Pwede daw mag-uniform. Kailan yung uniform doc isi-change yung yung rank, uniform? yung rank lang ang tanggalin. Yung flag of the Philippines, yung logo ng school, yung nameplate ninyo, at yung Apa. opo. Sa bagay, hindi naman nila alam yung ranggo natin eh. Kasi ang code ng ating ranggo iba naman, cross naman eh. Hindi nila alam. Ang kailangan lang magtanggal pag ikaw ay major. Pero pag captain, hindi kailangan magtanggal kasi hindi naman nila alam yung coding natin sa rank ng captain eh. Yung dalawang swords. Hindi nila alam yan. So, hindi nila maintindihan masyado yan. Okay, so, pero pag ang rank mo ay major, naintindihan nila yan. Kasi yun eh. Flower yun eh. Yung dalawang flower, kernel. Yung Dalawang flower, doc. Hindi, yung kernel ay yun, yung eagle. Yung dalawang flower, doc. Dalawang flower. Yung dalawang flower, intended po kasi yan sa shoulder board eh. Isa dito sa kanan, isa dito sa kaliwa, kaya dalawa. Dok, yung dalawang flower po sa akin po yun. Opo. Opo, yung dalawang flower. Lieutenant Colonel po. Lieutenant Colonel, Kasi yun ang na-meet ko nung last Monday. Tinatanggal ko yan pag meron Sa major kanyan. po, isang flower po. Pag pumunta ka sa tanggalin mo yan. Pag ikaw. Yung nameplate lang Pero- nilagay ko at Pero saka yung chapa. wala pa naman kayong flower eh. Kasi Sunflower. second lieutenant, wala pa eh. Kaya tinanggal lang, doc, yung lang nameplate lang, chapa at saka yung sa school. Yung nameplate, nandyan lang yung nameplate. Hindi yan tanggalin. Oo nga. Yun lang nga Wala yung namang nakadikit. Wala namang rank sa nameplate eh. Yung nakadikit lang nga, doc, yung nameplate, chapa at saka yung sa school natin. Yun lang nilagay. Wala naman tsapa yung ating uniform eh. Nakabit sa kabit sa lig. Ha? Nakasukbit. Nakasukbit po yung tsapa sa uniform ninyo. Adi, kung isinabit Pero wag nyo niyo sa po kaliwa, ilagay. o kung isinabit nyo sa kaliwa, nandyan, mayroon yan. Pero huwag nyo nang ilagay. Mhm. Yung rank niyo po, pwede namang isabit yun, Sir Reggie. Ano ba yung cross ba yun sa inyo? May cross? Yes po. Opo. Pero Kasi sa hindi ko na po linagay. alam yun. Opo. Basta yung tsapa po, wag niyo po ilagay. Saan, ma'am? Sa uniform? Pag nagpunta po kayo sa function ng mga PNP po, sa mga kapulisan, or kahit sa barangay, wag niyo po isuot yung mga tsapa. Opo, nameplate lang po, at saka yung school pin. Yan, yung pin po ng ng DICC, tsaka ng po ng LIMC. Yan po yung kakabit ninyo na pin.
Saka yung nasa shoulder po ninyo. Yun, ikabit po ninyo sa shoulder kasi may pin po ng school. Yung Philippine yung sa flag, may- ikabit din Yung po sa ninyo braso, yun. yung sa braso, ma'am. Opo, Ah, tanggalin lang po ninyo yung tsapa, wag niyo po ikabit yung tsapa. mhm. Okay na po? Yes po. Opo. Kailan yun, ma'am, kung yung type B uniform natin? Ang type B 25 na po. uniform po yung long sleeve ninyong white. Type B? Opo, yun po. Yung type C po yung may yung t-shirt na may chaplain. White? Type C yung Opo, black. opo. Yung may chaplain na ano, ma'am, ano yan? Type C o type B? Type C po yun, type C. Type C Type pala. B Yung type B, po, di ba po naka-type A tayo? Pag inubad ninyo yung type A ninyo, meron kayong white na long sleeve na may kurbata. So yun po yung type B. Opo. Pwede nyo lagyan ng school pin sa kwelyo, pwede nyo lagyan ng Philippine flag. So yung pwede rin kayo magkabit ng nameplate doon sa type B. Yung type C, yung t-shirt na black na merong chaplain. type C pala yun. Ng ano? Opo. Hanggang patahe. Opo. Malinaw po ba sa lahat? Ma'am Lia, Opo, Prof. Sir Lia. Joben. Opo. Yung kinukolektahan natin ng 1.5 yung type B. Type C po. Ay, type C yun. Opo. So t-shirt yun, ma'am, na may mga Opo, yung merong Type B. embroidery na chaplain. Opo. Type C po 'yon. Bakit yung Yung may cup. listahan nilagay nating type B? Ay. Yun po mga kapatid, dahil wala po tayong type C. Dahil naghubad tayo ng ating type A, wala po tayong type C. Hindi po katulad ng iba, na mayroon sila. Tayo wala po, dalawa lang. Kaya yung type B natin, yun na yung t-shirt na itim. Yung type C din. Ano? Okay, iba kasi- sige, malayoanag, Dok. Sa iba kasi, pag naghubad sila, meron pa silang sa loob. Oo nga po. Pero Tayo kailangan po, pag naghubad tayo, wala na po. Di Kaya- ba Dok, pagka naghubad tayo ng type A natin, meron tayong long sleeve na may kurbata. Opo, pero pag hinubad kasi natin, ma'am, parang ordinary na lang na ano, tayo Sabat. Parang tayo Happy parang Parang liturgical uniform na rin 'yon. wala na po tayong parang ordinary na lang na nakapantalon at naka long sleeve na sisimba. Kasi wala na pong design yung ating ilalim eh. Opo. So pwede na rin pong tawagin, Doc, na liturgical uniform. Pagka magsisimba kayo na mangangaral kayo, yun na lang ang tawag nyo dun sa long sleeve ninyong So yun na lang daw po yung type B, yung t-shirt na black. Okay. Sige, ma'am. Sige, Dok. Intindi Opo. po. Order na po kayong lahat para pwede na po magamit. 5 na lang ang kulang eh. yes. 5 na lang ang kulang. Yung 5 na lang. 25 bayad na. Yung kulang na lang ng 5 na magbayad para maipadala na natin sa paggawaan. Marami akong nakikita dito sa ating board, dito sa ating screen, na wala pa doon sa lista. Kaya ini-encourage ko po kayo na mag-order na po para makapagawa na po tayo. Order paid pala. Kasi sobra 50 na yung nag-order order lang.
order. Eh, Yung sa wala namang ibang, walang magagawa yung order eh. No? Ang mayroong magagawa yung paid order. kasi sa ibang GC, Doc, mayroong, ano na, paid ilan na yun? Nasa 20 plus. Yung sa ano, pagsimula pa lang, 25 nga eh. Ang nasa lista na paid. yung sa may, ano, Israel Vision, 13. Iba naman yon sa graduating yon. Yung sa, ano din, type B. Sino nag... Ay, hindi yun nag-scroll up eh. Nagre-read back, back read. May bagong Kaya- lumabas, Dok. May bagong listahan na inulit-ulit. Nag-umpisa sa pangalan nyo, Dok. Baka hindi nyo napansin yun. Ayun ang totoo na. Yung ang pangalan ko nandun sa number 1, yun ang totoo. Opo, Dok. May umiikot ulit. Aside from yung 20 plus na yun. Kanina lang na bago. Kaya nagtugtong din kami ulit. 17. Nasa 17 na. Oh, hindi Yung Barton. dati yun. Yung dati kasi yun ang nakita nila kasi doon sila dumugtong pero hindi yun. Ang tunay na listahan ang pinakadulo number at mayroong note na nagsasabing please add your name if you have already paid. Okay, so So yung kalalabas kanina, Dok, na Vision Israel, hindi pala tama yun. Pag walang nakalagay doon sa ilalim na please add your name if you have already paid, hindi po yon. Kung sinong mayroong last na nag-post noon, paki-delete po. Kasi ang pwedeng mag-delete lang po yung last. Sige, Dok. Tingnan po natin, Dok. Thank you po. Henry. Hello, evening. Konti na lang eh. Konti na lang. Para Doc Len. Doc Terry. Hello, Doc. Okay, good evening. Yung kan ba, Doc? Yung mga na test natin na provincial director tapos hindi pa nakagraduate last September at sa this coming September, ano man ang mangyayari sa kanila? Ibigay natin yung na-deputize natin ng mga provincial director. Opo. Tapos hindi man nag-continue sa pag-aaral. Ano na po 'yon? I-recall. Tatanggalin na po 'yon. Katulad sa Basilan, kasi ang naka-graduate diyan si Tagarauman, yung si Ubihiro hindi man nagpatuloy. Opo. tatanggalin po 'yon. Okay. Lahat na hindi nagpatuloy at hindi nakagraduate ng CCC 100 at saka CCC 200, tanggal talaga 'yon. Okay. Kasi thank you, Doc. wala silang connection na eh. Yan talaga. Kapag hindi ka na connected, tanggal ka. So, papalitan ng bago. Papalitan ng bago. O, ikan. Halimbawa sa Basilan, ilagay ko ikuan ko si Tagaraw. Ipuli na ko saya. Opo. Ang ating policy, Doc Terry,
ipapasa yung pangalan sa admin, yung recommended, yung Ay, mga bago ngayon, ipapasa sa admin. O, kasi ang approving officer natin yung national director eh. So, okay, tayong, okay. tayong mga nasing dito sa baba, mga recommendatory lang yung sa atin. Yes, yes. I-recommend ko si Tagaraw kung in case na hindi patuloy si Ubihero. O, para para nakokontrol natin yung lista. Ang dati meron na tayong order nga na magpasa ng lista, pero parang wala pa yatang nagpasa ng lista. Nandyan pa ba si Ma'am Leah? Wala na? O sige, kung wala na pong question mga kapatid, wala naman po si Ma'am Kalem. So, dismiss na lang po tayo. Salamat po. Ingat po lahat. Ayan. So, see you tomorrow. Thank you po. Thank you po.